Ang mga aralin sa video na ito ay una, tukuyin natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa kabanata sa talasalitaan. Ikalawa, buod ng kabanata 13 hanggang kabanata 15. Ikatlo, mga mahalagang tanong pagsusuri at gabay na sagot ukol sa kabanata. Dumako na tayo sa unang bahagi ng video na ito, ang talasalitaan. Tukuyin natin ang kahulugan sa unang bilang, kapayapaan, katahimikan, kaayusan. Ikalawa, panunungkulan, pamumuno, paglilingkod sa lugar. Ikatlo, kinaaliwan, kinagiliwan, nagustuhan, kinatuwa. Ikaapat, nagpasya, nagdesisyon na pag-isipan. Ikalima, sakim, ayaw mamahagi, hindi mapagbigay. Ikaanim, umandar, gumana, naisip. Ikapito, natamo, nakamtan, nakamit, nakuha. Ikawalo, palihim, sikreto, walang ibang nakakaalam, itinatago. Ikasyam, tumungo, pumunta. Ikasampu, mahiwaga, hindi maipaliwanag na kakayahan, kagila-gilalas o may kababalaghan. Kabanata 13, ang pagtitiwala, daan ng pagkapahamak. Bumalik ang kapayapaan sa buong kaharian ng Berbanya. Nagpatuloy sa panunungkulan at pamumuno si Haring Fernando. Simula nang gumaling sa kanyang karamdaman, kinaaliwan na ng hari ang ibong Adarna. Oras-oras niya itong dinadalaw at nilalaro na parang bata. Sa kabila ng paglilibang, nangangamba ang hari na baka ito ay makawala o di kaya'y mamatay. Kaya naman, nagpasya ang hari na ito'y pabantayan tuwing gabi at natatanging sa 3 anak niya lamang ito ipagkakatiwala. Mahigpit na ibinili ng hari sa 3 anak na ang sino mang magpabaya at maging sakim ay magbabayad at mananagot sa kanya at tiyak na magkakamit ng kaparusahan. Ang magkakapatid ay sunod-sunod na nagbantay magdamag. Hinati-hati nila ang oras. Ang bawat isa ay 3 oras na magbabantay sa gabi. Dahil sa antok, nais na nilang hilahin ang araw upang mag-umaga na. Sa kabila ng pagpapatawad kay Don Pedro ni Don Juan, umandar muli ang pagiging sakim at ganid nito. Nais nitong maghiganti sa kahiyang natamo sa ama dahil kay Don Juan. Nang gumabi na, palihim si Don Pedro na tumungo sa silid kung saan naroon ang mahiwagang ibon na noon ay bantay si Don Juan. Palibhasay antok na itong si Don Juan, hindi niya nabatid na si Don Pedro ay nakapasok na sa loob ng silid. Binitbit ang ibon at binayaan itong lumipad ni Don Pedro. Paggising ni Don Juan, nakita niyang ang mahiwagang ibon ay wala sa hawla. Dahil dito, nagpasya si Don Juan na lumisan na lamang. Maagang maaga pa si Don Juan ay piniling lumisan sa palasyo. Inusal niya na ito ang maganda, nakatago ang may sala. Saka nagpatuloy sa paglalakbay palayo ng palayo sa palasyo. Kinaumagahan, ang 2 naiwang prinsipe ay nagtungo sa mahiwagang ibon at nakita nilang wala ito sa hawla at wala na roon si Don Juan. Agad nila itong sinabi sa amang hari. Ang 2 prinsipe ay nagsabing hahanapin ang isa.
Hinanap nila ang kapatid, ngunit hindi nila ito nakita. Hindi dahil nais ni Don Juan na magtago, kundi sadyang siya ay nakalayo na ng husto sa kanyang paglalakbay. Ang dalawa ay patuloy na nagmamagaling sa ama. Nagpaalam na sila'y aalis at hahanapin si Don Juan. Pinangakong kanilang ibabalik sa palasyo't magkakamit ng parusa ang may sala. Si Don Pedro at Don Diego ay naglakbay. Hanap si Don Juan upang ang pinangako sa amay tuparin. Ngunit sa likod nito, si Don Pedro ay hindi tunay ang hangarin. Sa kanilang paghahanap, sila'y napadpad sa kabundukan ng Armenia at doon ay nakita nila si Don Juan. Kabanata 14. Sa bundok ng Armenia. Kinausap ni Don Pedro si Don Diego. Sinabi nito na may solusyon siya sa suliranin. Maaari namang kalimutan na lamang nila ang Berbanya at huwag nang alalahanin pa ang ama. Maaari namang dito na lamang sila tumira sa Armenia, basta't magtiwala lamang ito sa kanya. Hinarap ni Don Pedro si Don Juan at sinabing sumama siya sa kanila ni Don Diego at dito na lamang sila sa Armenia manirahan na magkakasama kahit anuman ang mangyari. Sinabi pa ni Don Pedro na limutin na lamang nila ang ama sa Berbanya. Nagpatuloy sa paglalakbay ang tatlo hanggang sa marating nila ang paanan ng bundok at kabatuhan. Inakyat ang kabatuhan ng magkakapatid. Pagdating nila sa ibabaw, may nakita silang balon. Kanila itong pinagmasdan. Si Don Juan ay nagwika na ang balon ay tila mahiwaga. Upang matukoy, minabuti nitong lusungin at babain nang makatiyak sila kung anong hiwaga ang nasa ilalim. Naghanda si Don Juan. Siya ay nagtali na ng lubid sa katawan. Lakas loob siyang bumaba sa balon. Siya'y nakahanda sa anumang sasapitin sa ilalim. Dahil sa kanyang pagtsatsaga, narating niya ang ilalim ng balon. Pagdating ni Don Juan sa ilalim, ang inakala niyang tuyong yungib ay isa pala itong magandang lugar. Noon din nasilayan niya ang magandang dilag na si Doña Juana. Siya ay bihag ng higanting malupit. Di naglaon, ang kanilang masayang pag-uusap ay napalitan ng pangamba, sapagkat dinig nila ang mga yabag ng higanting malupit na paparating na. Kabanata 15. Si Doña Juana at ang higante. Dahil sa angking ganda ng Donya, si Don Juan ay humanga sa kanya. Habang siya'y nangungusap ng buong pagsuyo, naging magiliw din ang prinsesa. Sa ilang sandali pa'y nagpahayag ng pag-aalala si Don Juana para sa kaligtasan ni Don Juan. Sambit nito, paano niya itatago si Don Juan sa paparating na malupit na higante. Gamit ang kanilang mga sandata, nagpamalas ng galing ang dalawa. Walang nais na umurong sa labanang sinimulan. Ang higantey malakas at matapang na sinugod si Don Juan. Ngunit si Don Juan ay hindi rin marunong umurong. Gamit ang tapang, nilabanan niya ang higante. Matapos ang labanan, nakabulagta ang higante at si Don Juan ay hindi naman napano. Ang higantey namatay at bumagsak sa lupa. Nang makita ito ni Doña Juana, siya'y natuwa. Matapos ang labanan, tinanong ni Doña Juana si Don Juan kung silang dalawa ay aalis sa lugar.
Sumang-ayon naman ang binata. Ngunit nag-aalala nitong sinabi ang tungkol sa bunsong kapatid na bihag ng serpiente. Nais niya itong iligtas at isama sa kanyang pag-alis sa lugar. Ipinakiusap niya kay Don Juan na sunduin ang nakababata niyang kapatid na si Leonora. Sabihin lamang dito ang kanyang pangalan at sabihing siya ang nag-utos upang ito ay sumama. Banggitin na rin sa kapatid na kailangan siyang makausap ni Doña Juana doon sa kanyang tirahan. Ngunit si Don Juan ay mahigpit na binalaan ni Doña Juana. Sinabi nitong si Leonora ay bihag ng isang nakakatakot na serpiente sa lugar. Si Don Juan ay naglakbay at tinungo ang kinaroroonan ni Leonora. Pagkakita'y napamulagat sa ganda ng palasyong tumambad sa kanya. Ikinabigla naman ni Prinsesa Leonora ang pagdating ni Don Juan sa kanyang kinaroroonan. Binalaan niya agad si Don Juan at sinabihang manganganib ang buhay nito sa lugar kung siya ay masilaya ng serpienteng matapang. Sumagot si Don Juan na siya'y nakatakdang iligtas mula sa bumihag na serpiente. Iyong napakinggan ang buod ng Kabanata 13 hanggang Kabanata 15 ng Obra Maestrang Akda na Ibong Adarna. Dumako na tayo sa huling bahagi ng aralin, ang mga mahalagang tanong, pagsusuri at gabay na sagot ukol sa akda. Unang tanong, mula sa mga pangyayaring nasa Kabanata 13 hanggang 15, alin sa mga pangyayari ang nagpapakita ng malasakit sa kapwa? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Narito ang mga pangyayari na nagpapakita ng malasakit sa kapwa. Una, ang pagtulong ni Don Juan sa bihag na si Doña Juana mula sa higanting malupit. Hindi niya alintana ang hirap mula sa pakikipaglaban sa higante. Mailigtas lamang sa pagkakabihag ang dalaga. Ikalawa, ang pakikipaglaban niya mula sa mapanganib na serpiente upang mapalaya sa pagkakabihag si Leonora. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng mabuting ugali at pagmamalasakit ng mga Pilipino sa kapwa. Ilan lamang ito sa mga pangyayari sa kabanata. Maaari ka pang magsuri at maghanap ng iba pa. Ikalawang tanong, anong kaugaliang Pilipino ang mauunawaan sa mga pangyayari sa kabanata ng Ibong Adarna? Ang maaari mong maging gabay na sagot ay narito. Likas na mapagmahal sa kapwa ang mga Pilipino. Kaugaliang taglay ng ating mga ninuno hanggang sa kasalukuyang panahon. Ang pagiging matapang sa mga bagay na alam nating nasa tama at katwiran. Pagmamalasakit sa kapakanan ng iba higit sa sarili. Una, ang pagiging mapagmahal sa kapwa at malasakit sa kapakanan ng iba. Ikalawa, ang paniniwala natin sa mga kakaibang nilalang sa kabundukan o malalayong lugar. Ikatlo, ang paniniwala natin na madadaig ng mabuti ang masama. Ikaapat, ang pagiging mapagmahal sa kapamilya na ipinakita naman ng magkapatid na sina Doña Juana at Leonora. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.